طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabad. Mapayapang gabi po at sa inyong lahat na taga-subaybay ng ating palatuntunan dito sa Minsay TV o kaya mapayapang araw kung abutan kayo na araw dyan sa inyong lugar saan man kayo naroon dito sa balat ng lupa. At pinapaalala ko po sa inyo, panahon naman po ng Ramadan, inuulit natin ang mga bagay-bagay na dapat natin malaman na upang tayo ay makapag-practice at ito sana makatulong ito sa atin ang ating munting lecture na 10 minuto. At gusto kong magsalam sa lahat po ng ating kapatiran at lahat ng nagsusubaybay kahit hindi pa man sila naging Muslim, pinapaabot ko sa kanila ang tinatawag na universal na pagbati ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ating bigyan ng pansin ang ating titulo ng Al-Maghfirah, ang pangalawang 10 araw ng buwan ng Ramadan. Ito'y tinatawag na ang pagpapatawaran. Ito'y isang bagay na dapat natin alalahanin sa ating sarili na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatawad sa mga taong nagpapatawad. Ang mga taong humihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Innallaha ghafurur rahim. Katotohanan si Allah ay ang mapagpatawad at maawain. So siya ay naaawa sa mga taong humihingi ng tawad. At ang sinasabi natin kanina, ating uulitin na ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag mayroong humihingi ng tawad, kaagad-agad niyang pinatatawad ito. At ang kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang nilikha na mananampalataya sa kanya ay yaong taong kapag nagkakamali o nagkakasala, kaagad-agad humihingi siya ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaagad-agad din ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinatatawad siya at kinalulugdan niya ito. So, isang bagay na naalala natin sa kwento ng Propeta Muhammad sallam, habang nagle-lecture siya sa kanyang mga companions, sa kanyang mga sahabat, siya ay nagsabi, sabi niya mayroong darating na taga-paraiso. Ngayon, sinabi niya naman uli, sa mga ilang minutos na nagsalita siya, may darating na taga-paraiso. At nabanggit niya uli na may darating na taga-paraiso. At sa pang-apat, pagkasabi nito, ay nakalimutan na nila. Nagpatuloy na ang lecture hanggang sa natapos ito. At naalala ng mga sahabat ng Rasulullah SAW na merong nabanggit siya na may darating na taga-paraiso. So tinignan nilang buong paligid at nakita nila na si Abdullah yaon, yung pinakahuli na dumating. Sapagkat kanina nagsabi ang Rasulullah SAW, wala pa yan siya. Hanggang sa nasabing kasunod, wala pa rin. Hanggang sa nasabing kasunod, wala pa rin. Pero hanggang sa lumaon, siya yaong taong nakita natin ngayon na nadagdag sa ating grupo. So kaya, nang wala na Rasulullah, ano bang kanilang gagawin? Nag-meeting sila at sabi niya, kinakailangan merong makadiscovery sa kanya kung bakit siya tinawag na taga-paraiso. Ngayon, nakita man nila yung isa nilang kasama na medyo taga-malayo, sabi niya, Brad, kausapin natin si Abdullah, baka pwedeng makituluyan siya ng 3 araw kasi isa kang stranger. Kasi isang batas sa Islam na pwede mong patuluyin yaong mga stranger sa pamamahay mo ng 3 araw. At pagkatapos nakitulog yung tao na ito doon sa isang tinatawag natin na taga-paraiso. Minanmanan niya ito sa gabi. Tiningnan niya kung anong ginagawa. Sabi niya, wala naman itong ginagawa. Hindi naman ito nagsasalatulay. Hindi naman ito nagwiwitir. Hindi naman ito nagsasala ng gayon.
Ngayon, di naman nagtatahajud. Ganun lang, normal lang ang buhay. Pagkatapos, dahil wala silang makita na dahilan, tinanong nila ito. Sabi niya, ano bang sikreto mo, Abdullah? Araw-araw. Sabi niya, bago kasi ako matulog, humihingi ako ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, pagkatapos, sinasabi ko rin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinatatawad ko rin ang lahat ng mga nagkasala sa akin. Araw-araw ginagawa ko yun bago ako matulog. So ngayon mga kaibigan, mga kapatid, isa pala sa sekreto ng pagpasok ng tatawagin kang taga-paraiso, you are a resident of paradise kapag nagpapatawad ka sa iyong kapwa. At humihingi ka rin ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang marunong magpatawad sa kanyang kapwa ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala pag siya'y humihingi ng tawad. Ngunit yung nasabi ko sa inyo na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tao ay yaong humihingi kaagad siya ng tawad kapag siya'y nagkakamali. Inna Allaha ghafurur rahim. Sa katotohanan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at maawain. So isang bagay na dapat natin bigyan ng pansin na sa bawat tao na maaring magkasala siya at nakakalimutan niya ito. Dapat matuto tayong alamin natin. Kung kaya mong isulat mo yung pagkakamali mo para bago ka matulog, maihingi mo ito ng tawad o baka makalimutan mo na. Minsan sa ating psychologically, sa ating naging sakit natin yan as naging neurosis tayo doon sa mga bagay na yon, na napapabayaan natin ang paghingi ng tawad at dahil nakakalimutan natin, binabaliwala lang natin. So meron tayong tinatawag na psycho-spiritual sickness. Psycho-spiritual sickness na kapabayaan na hindi mo binigyan ng pansin ang mga pagkakamalit, pagkakasala na nagagawa mo. Isang bagay na bibigyan pa natin ng pansin, mga kaibigan, ang tinatawag natin na ang pagpapatawad ba ng Allah ay kinakailangan tayong humingi ng tawad? Anong kondisyon ng pagpapatawad ng Allah? Yun lang ba ang pagpapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kung tayo'y humingi lamang ng tawad? Si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Rasulullah, kapag ikaw ay nagbiyahe ka, at ang biyahe mo ay meron kang gagawin na kabutihan, at inialay mo ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong kabutihan yon? Ibadah. Pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung magpahayag ka ng salita, nagbiyahe kayo, at nagkataon na disgrasya kayo, at binawian kayo ng buhay. Bago ka naibsan ng buhay, nakapagsabi ka ng la ilaha illallah. Sabi ng Rasulullah SAW, yung nakapagsabi, bago siya namatay at nasabi niya ang la ilaha illallah, papapasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Sa madaling sabi, pinatatawad siya ng kanyang mga kasalanan. Maraming pamamaraan din pala ang akala natin ang paghingi lang kaagad ng tawad, sapagkat ang isang tao na gumagawa nito, kapag ang kanyang mga kasalanan at hindi mabibigat na kasalanan, kung baga sa atin nung Kristiyano tayo, tinatawag natin na mortal sin, yung mga grievous sins, no? Yung mabibigat na mga kasalanan. So iyon ay isang bagay na ihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, baka dumating sa atin ang kamatayan na hindi natin na hingi ng kapatawaran ang ating tinatawag na mga mabibigat na mga kasalanan. So, isang bagay na dapat bigyan natin ng maging abala tayo. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi, sinabi niya, Inna Allah la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. So, ibig sabihin ng pagbabago na ito na nakahingi ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Inna Allah, sa katotohanan,
Sa Allah, hindi niya babaguhin ang kalagayan ng tao. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hindi niya babaguhin ang kalagayan ng tao kung hindi muna siya magbabago sa kanyang sarili. So ibig sabihin na meron tayong pagbabago na gagawin. Sana sa buong buwan ng Ramadan na ito maging isang dahilan na ito sa ating pagbabago, hindi yung dahil sa bagong New Year doon tayo magbabago. Hindi yun ang ating pagbabago sa mga New Year, bagong taon at magbagong buhay. Kundi dito sa Ramadan, ito ang ating gagawin, ang pagbabago. Habang ginagawa natin ang ng ating pag-aayuno, humingi tayo ng patawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. At naway makatulong ito sa atin, ang ating munting muhadara. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.